Yan. So, live muna tayo today. Yan. So, binabati ko po muna ang ating Diyos na makapare sa lahat, na El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang pinakamamahal ko na asawa na si Maestra Ayera Pitala. At binabati ko rin po lahat ng mga members ko po dito sa Divine God Benevolent Missionary International at Alpha Royal Golden Military Legion against crime, illegal drugs, corruption, and terrorism. No? Yan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Nagising lang po natin today. Yan. So, magbigay lang po ng konting mensahe sa inyo. No? Yan. Ang mga tunay na mga tupa ko, ang tunay na nakakilala sa akin. Pero kapag hindi sila mga tunay na mga tupa, marami yan sila nasasabi. Sapagkat sila ay hindi nakakakilala sa akin. Yan ang ibig sabihin dyan, no? Dahil kung nakikilala nyo ang inyong Panginoon, ay madali ninyo yan makilala. Sapagkat kayo ay naglilingkod sa Kanya ng tunay at totoo. Ngunit kung hindi naman kayo ang mga tupa, at hindi kayo naglilingkod sa Kanya, hindi nyo talaga siya makilala kahit nasa harapan nyo pa itong nagmimensahe na ito sa inyo. Hindi nyo makilala. Yan. So, bago tayo mag-start yung topic na ito, huwag niyo pong kalimutan na ibahagi ito sa lahat at i-share na rin ito o i-heart na para lagi po kayong updated sa mga mabubuting kaalaman, no? Yan. So, yan. Bago tayo mag-start talaga, kasi marami ngayon mga nandyan na mga nagmamagaling. Akala ko ba magaling na kayo? Bakit hindi ninyo alam na may pinaka-original pala na pinag-iwanan ng buong kaalaman ang Diyos na makapare sa lahat, na hindi ninyo nakikilala sapagkat ito'y itinago, no? Itinatago sapagkat para hindi makilala agad o basta-basta. Ngunit dumating na ang panahon na nandyan na ang katotohanan. Yan ang sinasabi ko. Maraming magagaling, may mga nakapagbasa ng mga divine words, maraming mga nag-aral ng mga spiritual, pero hindi nila nalalaman ang buong kabuuan sapagkat kulang, may hinahanap pa sila sa buhay nila. Yung kakulangan na yun, mga anak, minsan makikita mo yun sa iba. Kung wala sa organisasyon mo, makita mo yun sa iba. Dahil hindi naman tao ang magpupuno sa kakulangan mo, kundi ang Diyos pa rin ang magbibigay sa iyo ng kumpletong kaalaman. Ako? Imposible ako yung kukumpleto yun. Dahil tao lang naman ako sa ordinaryo na dito sa mundong ito. Dahil ang tunay na Diyos, minsan kahit nagbigay ng mensahe yun, hindi ninyo nakilala yun. Minsan pa nga, binabastos pa nga ninyo. Minsan pa nga, pinako nyo sa krus, pinatay at inilibing. Hindi ba't gano'n ang Panginoong Jesucristo? Nagkatawang tao po dito sa mundo, pinarusahan ng mga tao hanggang sa mamatay at inilibing. Diba? Yan po ang katotohanan. Kaya minsan ang Diyos, hindi naman niya kagaya ng isa sa mga iniisip ninyo na hindi niya kayang gawin ang sarili niya bilang isang tao. Ang Diyos po, minsan, nagbigay na po ng salita yan sa atin ng mga paalala. Ang Diyos ay hindi lamang po sumasalamin sa kanyang panglabas na anyo. Dahil ang tinutukoy doon na tunay na Diyos ay yung salita mismo niya. Yun ibig sabihin. Ano po ba yung berbo? Ang berbo, yun po yung salita ng Diyos. At ang berbo ay nagkatawang tao. Yun po yung nagkatawang tao na yun. Yun ang Diyos na makapare sa lahat, na siya mismo ay salita. Bago pa po likay ng mundo natin, o ano pa man, nandirito na siya sa mundo natin. Yan po ang katotohanan. Pangalawa, yung mga bagay na akala ng iba alam na nila, hindi pa pala nila alam lahat. Kasi sabi nga doon sa kasulatan, mahalin mo ng buong puso at kaluluwa ang Diyos, huwag ka lamang bumase sa iyong nalalaman, sapagkat kulang talaga yan. Kulang na kulang. Minsan nga akala natin na yung anak ng Diyos, yun lang, akala ninyo, yun lang. Hindi nyo alam, meron pa pala na ipinadala dito sa mundong ito na nagbalik siya at nagkatawang tao ulit. Pero hindi nyo siya nakikilala dahil ang una nyong ginagawa, pinapatutsadahan ninyo, pinapaandaran nyo ng mga masasamang salita. Imbis na magpasalamat kayo dahil nagbibigay siya ng aral, ang ginagawa ninyo, hinuhusgahan nyo siya.
Ganon din sa anak ko sa nakarang pamumuhay niya. Nabubuhay pa siya. Kung ano-ano yung sinasabi nyo sa kanya, lahat ng masasakit na salita sinasabi ninyo. Hindi ba't ang tunay na kasalanan ay nagmumula sa salita? Kung ano yung sinasabi mo sa kapwa mo panghusga, yan din ang babalik sa'yo. Pero isipin mo, anak, no? Sa bawat pagsasalita ninyo na masama sa harapan ng kapwa nyo, nagkakasala kayo. Kaya iwasan ninyong magsalita ng hindi maganda, lalo na kung hindi naman ninyo kakilala. Diba? So, binabati ko po muna yung mga nandirito ngayon nanonood, no? Si Rian Lee Estrada Alga, na taga Negros Oriental, mabuhay po sa iyo, no? So, binabati ko rin po pala yung si King Eddie Igunya, na isa po sa mga founder ng 144,000 people, no? So, binabati po kita ng magandang umaga, King Eddie Igunya, at sa buong pamilya mo, pagpalain kayo. So, continue po tayo. Binabati ko rin si Edmar Formentera, no? So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lahat po nito binabati ko na. So, tuloy tayo sa topic. Ang buhay ng tao, minsan, may mabuti, may masama. Tandaan nyo yan. Hindi naman lahat ng tao sa mundo ay perfecto. Kaya wala po tayong karapatan manghusga ng kapwa natin. At hindi din na po lahat ng tao sa mundo ay masama. Meron din po silang karapatan para magbago. Maniwala po ba kayo kung balikan natin yung bago kong video na ito lang, yung video ko na to, balikan natin ha. Meron akong topic sa inyo na yung bago itong video ko na to, may isa pa akong video na sinabi ko na yung galing nga sa kulungan, pag nakalaya, nagbabagong buhay. Diba? Kaya hindi tayo pwedeng manghusga kasi sa tao, iba-iba ugali ng tao eh. May mabuti, may masama. Bakit sila nagiging masama sa iyo? Pwedeng sinusubukan kanila, pwedeng magbigay sila sa iyo ng kapamakan o lesson. Pero kagandahan doon, ikaw na mismo nakakaunawa, huwag ka magpapatalo sa mga tukso ng kalaban. Manatili kang matatag. Kasi po ang buhay ng tao, ano yan eh, cycle yan. Hindi po alam ng tao yung cycle ng buhay ng tao. Akala ng mga tao na pag nag-aral sila ng kasulatan ng kahayag sa Diyos na makapangyarihan, na Biblia, akala nila yun na yun. Hindi po nila alam na mayroon pa palang may mga kaalaman pa ang Diyos na hindi pa naisulat sa kasulatan na iyan. No? Kaya sabi doon sa kasulatan, kung nababasa niyo po sa Biblia, marami pang ginawa ang Diyos natin na himala, ngunit hindi na po naisulat dito. Kasi nga marami, di ba? O ngayon, mayroon pang iba dyan nagbabasa ng Bible. Mayroon kasi ako naka-encounter dito, nagbasa siya ng Bible. Ang sabi niya, ang Alpha Omega daw ay kulto at ang founder daw ay kulto. Alam mo kapatid, mahirap magsalita ka ng patapos. Kasi ang Alpha Omega, ang kahulugan niyan is ang pasimula at ang katapusan. Ang simula at katapusan. The beginning and the end. Yan ibig sabihin niyang Alpha Omega. Kasi ang Alpha Omega, pangalan yan ng buong makapangyarihan. Hindi mo pwede sabihin na kulto yan. Kasi kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, hindi ka dapat nag-aaral ng Biblia para gamitin mo yun para pambatikos sa ibang kapwa o sa ibang organisasyon. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos para baguhin mo yung sarili mo, paniniwalang mali. Yan ibig sabihin ko eh. Hindi naman lahat nag-aaral ng Bible is maayos. Yung iba, ginagamit po nila pang batikos sa ibang reliyon, paninira sa organisasyon. Bakit ako, alam ko yung kabuuan ng Biblia, ng Old tsaka New Testament, bakit hindi ko ginagamit yung kakayahan na yan, na kaya ko namang gawin yung ginagawa ng iba? Alam niyo ba bakit? Kasi sabi ng Ama, huwag mo gamitin yung kaalaman mo sa masamang gawain. Ibig sabihin yung masama, pag may kaalaman ka, huwag mong gamitin pang-api sa kapwa mo para lang sabihin na ikaw ay mataas. Lagi ka magpakumbaba. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling sa buong mundo, magpakumbaba ka. Ganun yan. Kaya nga ako po bilang isa sa mga mahinang nilalang, sino ba naman po ako para magbigay sa inyo ng isang mahalagang mensahe na mula sa Diyos? Na hindi naman ako kagaya ninyo na magagaling, mataas ang pinag-aralan, magaling gumawa ng kwento, magaling magpasikot-sikot. Kasi ang ugali ko,
prangka, diretso lang, walang liliko. Ganyan ang ugali ko, dire-diretso lang. Magkaiba kasi yung taong nagmamagaling kaysa dun sa talagang may alam. Yung nagmamagaling, na kahit nandyan na sa harapan niya, hindi niya pinaniniwalaan, nakatuon lang siya doon sa nalalaman niya. Pero yung may tunay na may alam, halimbawa ikaw, example, malalaman mo kagad yung isang tao pag may alam eh. Pag binabanggit mo sa kanya yung Bible, alam niya yung binabasa mo. Kahit hindi mo sabihin yung verse na yon, alam niya yun kasi nabasa niya rin yun eh. Yung taong may alam, hindi yan bumabatikos sa programa ng Diyos. Pero yung taong walang alam, maraming sinasabi yan. Sisiraan niya yung programa ng Diyos, sirain niya yung organisasyon ng Diyos. Lahat gagawin niya yan para hindi magtagumpay ang plano ng Diyos. Pero hindi pa rin sila nagtatagumpay dahil hanggang doon na lang sila. Sirain ang programa ng Diyos pero patuloy pa rin itong lumalago. Kasi ano ba pinunta po natin sa mundong ito? Hindi yung mag-aral tayo ng programa ng Diyos. Yun po kasi number 1 eh. Hindi mo pwedeng tawagin yung sarili mo isang manggagamot kung yung mga bagay na ito ay hindi mo maalis sa katawan mo. Paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, pakikipag-away sa ibang relihiyon o sa ibang sekta, nakikipag-away ka dahil sa iyong nalalaman. Tandaan mo, pag ikaw ay isang manggagamot o nakapagdoktrina ka ng salita ng Diyos, sapat na yun sa sarili mo. Hindi ka makikipag-away sa ibang reliyon dahil lamang sa nalalaman mo. Hindi mo sila gagayahin na parang walang pinag-aralan. Dahil kung ikaw ay nakapag-aral ka ng salita ng Diyos, hindi mo kailangan makipagtalo sa iba. Hayaan mo sila sa kanilang paniniwala. Dahil bawat tao, iba-iba ang landas niyan, iba-iba ang lakad niyan. Pero ang patutunguhan niyan, doon pa rin sa Diyos na paglilingkod. Example, no? Maraming reliyon sa mundo, pero isa lang naman ang ginagamit nila. Nakasulatan, ang banal na Biblia. Meron pang iba, Akashic Record, Buddhism Record, Budharma Record. Yung mga yan is kaalaman yan, learning yan. Pero lahat ng kaalaman yan, saan ba galing yan? Hindi. Sa nag-iisang Diyos lamang. Meron pang iba, tungkol naman sa Kabala. Example po yung Kabala, no? Kasi may kabala na sa pangalan. Ikakabala nila yung pangalan mo, malalaman nila yung buong detalye. Pero hindi pa yun yung pinaka-eksakto eh. Kumbaga yung binigay sa inyong kabala, pattern lang yun. Hindi pa yan yung pinaka 140% na malaman mo yung buong pagkatao ng tao. Buong kabuuan ng buhay niya. Hindi mo malalaman yan, yung kabuuan ng tao. Kasi yung kabala na sinasabi ko, hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Ang dahil ang nakakaalam lang ng pinakamatinding kabala sa buong mundo, yung pinaka-anak niyang pinagpasahan niya ng kaalaman. Iisang anak niyang paborito na pinagpasahan niya ng kaalaman. Ibig sabihin yung paborito, talagang binigyan ng buong kaalaman. Example, binigyan ng libro. Ano bang libro binigay? Yung mga ganito kakapal. Example na lang Example lang naman. Example, ikaw ay anak ng Diyos. So, sabi lang, example, anak ka ng Diyos. Paborito ka niya. Ikaw ay bibigyan ka niya ng isang kaalaman na bukod tangi sa lahat. Ganito karami, bukod pa dito, meron pang libro dito na ibibigay niya sa'yo. Yan, ibig sabihin, yung kabala na yun, ikaw lamang ang nakakaalam, bukod tangi sa lahat. Yung nalalaman ng iba ng mga kabala, mababaw lamang. Hindi yan yung kagaya sa'yo na napakalalim na hindi kayang matarok ng pangunawa ng ordinaryong tao. Isipin mo yung tao pag nagkakabala. May mga numero-numero po yan sila, may alphabet pa sila. Yan ang katotohanan di ba? Sa inyo, dyan sa nirelease ko sa inyo, di ba, sa kabala, Kabbalistic of name at saka numbers, may makikita kayo dyan. Pero yung kabala na sinasabi ko, matindi yun. Hindi gumagamit ng numero yun. Hindi gumagamit ng mga letra yun. Ipikit mo lang mata mo kusang lalabas yun sa yung isipan, yung kabala na yun. Siya magdidikta kung anong ibig sabihin yung mga bagay na iyon. Yun ang Espiritu ng Diyos na hindi na kailangan pang bigyan
ng anumang command. Siya na mismo ang nagbibigay sa iyo ng kaalaman. Kaya nga pag ang pangalan ng isa, halimbawa, letter R. Anong meaning ng letter R? Hindi mo alam yun, anak. Kasi ang alam mo lang, yun lang naman. Diba? Yun lang naman ang nalalaman nyo, yung number na yun. Pero kung titignan po ninyo ng mabuti, yung kabala na sinasabi kong pinakamatindi sa buong mundo, hindi talaga kayang unawain ng ordinaryong tao. Kahit ipaliwanag ko sa kanila, ganito yung gagawin mo, ganito, ganyan. Hindi nila makuha-kuha yun. Kasi sapagkat hindi sila talaga yung pinagpasahan ng kaalaman. Kaya nga naman doon sa mga hindi pinagpasahan ng mga kaalaman, yung mga nagmamagaling, ewan ko ba kung saan sila nakakuha ng lakas ng loob. Na maghayag ng mga salita na hindi naman tama. Example ito, libro ito, no? Binigay sa iyo ng tatay mo para alamin mo yung mga bagay na dapat mong aralin. Bukod pa dito, pag natapos mo na lahat yan, meron pang libro sa lahat. Libro ng mga libro. Alam nyo yon? Yung hindi na nakasulat. Pero binabasa mo na lang, titingin ka sa langit, ganyan, no? Lumalabas yung mga litra at saka titik. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mahirap paniwalaan kasi hindi naman po kayo nag-i-spiritual. Hindi naman po kayo nag-aaral ng spiritual na kaalaman ng mga Panginoon at Diyos or spiritual division. Kasi ang inaaral po ninyo, aral ng pangtao. Hindi naman po aral ng pang-Diyos. Example na lang, nakalagay ba yan sa kaaralan ninyo kung paano kayo maging immortal? Kung paano humaba ang buhay ninyo? Kung bakit ang mga matatanda umaabot ng 100 years old to 150 years old, may dahilan. Kasi nandoon sa kaalaman na yun, yung pagiging immortal. Yan ibig sabihin ko, pagpahaba ng buhay. Paano po ninyo malalaman yun? Ang inaaral po ninyo ay yung may hangganan. Yung sinasabi kong aral dito, yung walang hangganan, na dapat mong malaman ng maayos at buo. Kaya nga kung malaman nyo po yung mensahe ko dun sa, kailan ba to, ng April 25, sabi ko, tayong mga may kaalaman, ibigay natin sa tao yung tama. Yan ang katotohanan. Kasi may alam ka, ibigay mo yung tama. Kasi mabuti naman ang hangarin mo, ibigay mo yung tama. Hindi yung may kaalaman ka, masama yung hangarin mo. Hindi maganda yun. Kailangan, binigyan ka ng kaalaman, gamitin mo sa mabuti. Yan, sample lang ito ha. Kunyari, pinamana sa itong libro na to, tapos ang libro ng nilalaman ng libro na ito is yung aral ng Diyos. Asa na ba? Ha? Kung bubuksan mo nandyan na yung mukha ng Diyos, di ba? Nandyan yung aral. Malaki ang mga litra. Kaya hindi mo sabihin na malabo mata mo kasi malaki ang litra tsaka titik. Nababasa mo yan. Ha? Yung kabala na sinasabi ko sa inyo, mga anak, ang hirap unawain ng isang ordinaryo lamang na tao. No? Kahit ibigay mo sa mga nagmamagaling, hindi nila maunawaan. Dito, hindi ka gumagamit ng panulat. Dito, hindi ka gumagamit ng numero. Dito, hindi ka gumagamit ng mga litra. Dahil ang litra doon sa kabala, iba. Ibang litra ng kabala. Hindi nasusulat sa mundo natin. Hindi, kumbaga sa, tawag dito, hindi siya umiiral sa mundong ito, yung litra na yun, at saka mga numero na sinasabi ko. Kumbaga dito sa mundo natin, example na lang ha, yung mga bagay na yun, na wala dito sa mundo natin, meron sila. Yun yung bagay na hindi umiiral sa mundo natin dito ngayon. Example, sa civilization natin ngayon, no? Dito sa atin, nakikita mo, gumagamit pa tayo ng mga gasolina. Pero doon sa aral na yon na sinasabi ko doon, iba na yung ginagamit nila, lumulutang na sasakyan. Ganon yung ibig sabihin ko. Yung pinagkukunan nilang ng enerhiya, walang katapusan, walang hangganan. So, ganon din po yung sa aral na sinasabi ko. Na yung aral na yung sinasabi ko po sa inyo, kahit ibigay ko sa inyo yung aral na yun, hindi talaga manawaan ng ordinaryong tao. Kasi yung nakasulat doon, hindi siya umiiral sa mundong ito. Yun ay kaalaman ng Diyos na mahirap intindihin ng ordinaryong tao. Totoo po yan. Kahit sabihin mo nag-spiritual ka, may alam ka kahit kaunti, pero hindi mo pa rin maunawaan eh. Lalo na kung hindi ikaw talaga yung pinili, hindi mo maunawaan. Halimbawa, ibigay ko yung kaalaman na yung isang sulat na ganon.
Hindi mo maunawan, hindi mo may papaliwanag kasi sulat bulate. Example, tayo dito sa mundo na ito, may mga kaalaman tayo, pero hindi pa yan yung pinaka-pinali. May pinaka-kaalaman pa sa buong mundo na bukod tangi. Yun yung ayaw ibigay ng mga kalaban. Kasi alam mo bakit? Kumbaga, alam nila yun eh. Alam na ng kalaban kung anong aral natin. Ayaw nilang malaman ninyo yun. Kaya nga, ang ginagawa ng mga kalaban, yung pigilan yung mensahe ng Diyos. Siraan yung pangalan niya sa kanyang pagbabalik. Yan ang ginagawa ng mga kalaban ngayon. Napansin nyo ba dito sa social media? Ang dami nilang nagsasalita ng di magagandang salita sa akin. Kampi-kampi pa sila. Hindi naman nananalo. Yun ang pinipigilan nila, yung aral ng walang hangganan. Kasi ang kalaban ang gusto nila, hindi kayo umunlad. Ang gusto nila, maging sunod-sunuran kayo sa kanilang maling pamamaraan. Pero kasi dito sa aral ng Diyos, hindi natin kailangan ng diskriminasyon. Kailangan pag ang tao nag-aaral ng mahusay, bigay mo yung tamang kaalaman. Yan ibig sabihin. Yung kabala kasi na iba, na inaaral lang namin nila yung numero, pangalan ng isang tao, kung kailan mabubuhay, kung kailan mamamatay. Yan lang naman ang inaral nila. Sasabihin nila kung anong ugali ng isang tao, yun lang ang inaral nila. Pero yung kabala kasi na sinasabi ko, yung kabala na yung kahit kaduluduluhan ng ugat mo, malalaman niya kung ano yung sakit mo pagdating ng araw. At kung ano yung pinaka-eksaktong petsa kung kailan ka malalagutan ng hininga. Yun ang matinding kabala. Yun kasi yung bagay na mahirap unawain. Kaya nga pag ipaaral mo sa isang tao yan, hindi niya pa rin maunawain eh. Marami na akong binigyan ng kaalaman ko na tungkol sa kabala, hindi talaga nila maintindihan. Bukod tangi lang, ako talagang nakakaunawa na yun. Kasi yung isang tao, pag alam ko mamamatay ng isang tao, binibigyan ko siya ng babala eh. Umiwas ka na sa isang bagay na ganito kasi alam ko na yung bagay na darating sa iyo. Kaya hanggat maaari pa lang, binibigyan ko ng paalala ng isang tao para hindi na dumating sa kanya yung bagay na yun. Nasa sa kanila na lang yun kung makikinig sila o hindi. Kaya sabi ko sa kanila, yung bagay na mga nangyayari sa mundo natin, cycle ng buhay yan. Halimbawa, isinilang ka, wala kang kasalanan. Example sinilang ka bilang sanggol. Pinadede ka ng magulang mo hanggang sa lumaki, pinag-aral ka. Dumating ang panahon, nakipagbarkada ka, napasama ka. O hindi nabahiran ka na ng kasalanan. Sabi na natin. Tapos, hinahanap mo yung isang bagay na kulang sa iyo. Kasi nalulung ka na sa mga kasalanan eh. Nabaong ka sa kasalanan. Yun yung hinahanap mo sa buhay mo, yung salita ng Diyos. Diba? Yung nakilala mo yung Diyos, nagbagong buhay ka. Yun ang sabihin ko sa inyo na hindi ka naman ipinanganak na masama. Bakit ginagawa mong masama yung isipan mo? Diba? Yan. Doon po sa nagtatanong kung meron ba akong libro na 7 Book of 7 Moises, meron ako niyan. Kasi ako po ang nagbigay ng kaalaman na yan. Hindi lang po hanggang 7 ng libro ni Moises. Umaabot pa po ng 12 yan. 12 Book of Moises. Yan. Hindi ko lang po inilabas yung ibang kaalaman. Kasi, alam nyo po ba bakit? Darating ang panahon, sila na yung author, ako na yung baguhan na naman. Kaya yung kaalaman ko dito, hindi ko basta-basta yan nire-release sa mga taong mapagsamantala. Inuunahan ko na po kayo kasi marami na po akong karanasan sa buhay ko. Na yung tao, pag binigyan mo ng kaalaman, akala mo, pag binigyan mo yung isang tao ng masarap na pagkain, akala mo ba, ibabalik niya sa'yo, ganun din, hindi. Alam nyo, madalang lang sa patak ng ulan yung may tao may mabuting puso na marunong tumanaw at sumunod at hindi ka kayang iwanan sa lahat ng mga bagay. Yun yung mga nagmi-mission na kaya nilang gampanan yung isang obligasyon nila sa Panginoong Diyos nila. Totoo po yun. Alam nyo ba yung 6 and 7 book ni Moises, yun lamang po ang nalaman ninyo. Pero ang book ni Moises hanggang 12 po yan. Tapos, yung iba naman, marami namang libro sa totoo lang. Lahat naman po yan galing sa Diyos. Pero may mga
libro kasi na dapat yung ingatan. O sabihin natin, mag-iingat kayo. Kasi may mga libro po na kulang-kulang yung kaalaman. Pwede po kayo mapahamak doon. Di ba? Ako naman po sa aking partido, no? Hindi ko naman po pinipilit yung tao na, uy, maniwala kayo sa akin, ha? Hindi po akong gano'n na tao. Kasi ang tao po ang kumikilala base doon sa patunay na ibinigay. Nakita nyo naman yung sanggol na kalong-kalong ng Adriano de la Concepcion. Napaka-cute, diba? Alam nga naman na, diba? Yan ang patunay. Lumabas na yung mukha ko doon, kalong-kalong ako. Yan ang patunay. Hindi po yung puro na lang kwento-kwento lang, tapos wala namang patunay. Huwag kayo maniniwala sa ganun. Dapat po, mayroon tayong sapat na basihan. Ganyan po yan Pagdating naman po sa kababalaghan or kabala, hindi mo kasi ma-apply sa sarili mo yan kung 100% hindi mo matanggal yung bagay sa sarili mo, yung masama na gawain. Yung bisyo, alak, at saka pambababae. Tsaka yung pagsusugal. Dapat po, 100% maayos ang iyong kilos at pag-uugali. Hindi yung, tayo kasi mga spiritual dito, walang problema sa atin dahil tayo matinoy pag-iisip natin Hindi kagaya sa ibang tao na walang pinag-aralan, sinusubukan ang ating pasensya. Oo. Kaya wag po tayo magpapasira sa mga taong walang aral na sumisira sa ating pangalan na malinis, no? Alam niyo po, mapalad kayo kung meron man po kayong mga 6 and 7 Book of Moses na kahit hindi po ganoon kakumpleto, 'di ba? Aralin niyo pa rin po kasi masarap magbasa-basa. Kaya nga naman po meron kayong mga libro. Minsan kasi nabibili yan sa online pero iba kasi yung libro ni Moises pagka ita-translate mo yan sa magandang paraan. Yung 6 and 7 Book of Moses, marami yan. Pero hindi pa po kasi yan yung pinaka-pinale. May pang 12 books pa po yan. Masarap yung magbasa-basa ka para madagdagan yung knowledge. Totoo po yan. Yung karugtong nun nasa akin. Yan ibig sabihin. Si Moises po siya po ay alagad ng Diyos. Simula kay Abraham, Moises, Isaac, lahat ng mga propeta sa Biblia. Yan po ang katotohanan. Sila po ay alagad ng Diyos at sila po ang sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Sila rin po ang tinatawag na 72 kings or 24 na mga makakapangyarihan dito sa lupa. Sila ang 72 na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa kanyang harapan. Akalain mo, 72 division. Ang 72 division, yan ang pinili ng Diyos. Sila po ay mga hari. Hindi lamang po, 2, 3, 1 yung pinili ng Diyos, marami. Kaya nga, ang Diyos makita mo, hindi siya selfish, hindi siya makasarili. Kasi ang katungkulan niya, ipinapasa niya rin sa iba para matuto yung mga tao. Totoo po yan. Diba? Dito kasi sa social media, marami po yan ng mga kaalaman. Dapat lang po talaga natin na aralin ng maayos at may mga bagay na dapat nating iwasan. Yung mga bagay na yun, yung mga masasamang aral. Kasi, minsan sa mga inaaral ninyo, hindi po ninyo nabamalayan na meron na palang nakahalo dyan na itim na mahika, na mga pangkukulam, pambabarang, mga orasyon na hindi maganda. Yun po yung dapat ninyong iwasan. Ang dapat po ninyong taglayin yung kapangyarihan ng Diyos na kayang tumalo sa kampo ng kadiliman ng kahit ano pa mang laban. Kasi yan ang dapat ninyong magkaroon kayo sa buhay. Pasensya na po kung hindi ako fluent sa Tagalog. Tandaan niyo po yan. Kayo na pong bahalang umunawa sa akin, ha? Kasi hindi naman tayo perfecto. Alam nyo naman yan. Dahil hindi tayo fluent sa Tagalog. Dahil ang lingwahe ko po, Aramaic. Labish ka, buwa. Arabu. Ya, gila. Yan po ang lingwahe ko, Aramaic talaga. Ginawa ko pa rin mag-Tagalog para maihatid po sa inyo ang lingwahe ng Diyos sa paraan na maunawaan ninyo. Pwede naman tayo mag-Bisaya. Pwede rin tayo mag-Ilonggo. Pwede rin tayo mag-Kapampangan. Pwede rin tayo mag-Samarinyo, di ba?
Yan po ang aking mga lingwahe. Marami pang iba. Pero hindi ko po yan ginagamit para ipakita yung talino ko. Ginagamit ko lang po yan doon sa mga taong hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos. Halimbawa, sila ay Ingles, makipag-usap po tayo ng Ingles. Kung sila po ay foreigner ha, pero kung Pilipino ka, tapos nag-i-English ka, tapos Pilipino naman katapat mo, tawag ko sa'yo, may saltik sa utak. Yan yung sabihin. Kasi, totoo naman eh. Diba? O baka sabihin nyo na naman, hindi na naman ganyan si ganito. Alam nyo, sinasabi ko na nga sa inyo, hindi ako perfecto. Pwede rin ako magkamali. Kaya kayo na umunawa. Kayo mga perfecto masyado. Ha? Kasi dito sa mundo natin, nobody's perfect. Ha? Dahil hindi ka naman ipinanganak para maging perfecto. Ipinanganak ka para gumawa po ng tama. O sabihin na natin, yung ibang tao, umiinom ng alak, sigarilyo. Bakit? Habang buhay na ba yan silang ganon? Wala na ba silang karapatan magbago? Kung manghusga ka, akala mo ikaw ay napakalinis sa buong katawan mo? Napakalinis mo sa pananalita mo? Alam nyo, sa totoo lang ako, hindi ako kailanman na ganyan sa kapwa ko. Maliban na lang kung pakialaman nila ako. Kaya yung taong nagsisita-sita sa akin dito, na hindi ko naman pinakialaman ng buhay niya, doon ko lang siya binira. Sabi ko sa kanya, bago mo pakialaman yung buhay ko, pakialaman mo muna yung sarili mo. Kasi yung sarili mo nga, hindi mo matanggal yung isang bagay na nagpapadumi sa iyo. Kasi hindi ka makakagamot ng tao kapag po ang pag-spiritual, niloloko mo. Ay, sabi nyo, niloloko mo, ginagago mo. Sinasamahan mo ng bisyo, ng alak, sigarilyo, pagsusugal, pambababae, pagsasabong. Lahat po yan na sinasabi ko, bawal yan sa isang taong nag-spiritual. Kailangan, pag nag-spiritual ka, ang ginagawa mo lang is, yan, nagbabasa ka ng kaalaman, nagdadasal ka, nagdidepensa sa katawan, ganyan, nagtuturo ka lang. Hindi mo kailangan makipag-away sa iyong nalalaman kasi ang kaalaman mo ay dapat mong ingatan. Halimbawa, ikaw, ako, pares tayo may kaalaman. Hindi natin kailangan mag-away dahil isa lang pinanggalingan ng kaalaman natin, yung Diyos. Yan ang katotohanan. Ngayon, ito naman po ang paalala ko sa mga ibang organisasyon na mga naiinggit sa akin, na bumabati ko sa akin. Bakit hindi po ninyo tignan yung mga sarili ninyo na kung malinis po ba kayo? Kasi mahirap yung husga-husga kayo eh. Eh kung makita mo yung picture namin ng tatay ko na magkasama kami, purihin mo. Hindi yung binabatikos mo pa kasi naiinggit ka. Alam naman na ikaw ang ipapalit dyan, na ako naman ang original. Di ba? Hindi kasi nila matanggap eh, kahit may patunay na, i-deny pa nila. Ang gusto nila maging totoo yung kwento nila na walang patunay. Eh yung sa akin, patunay yan eh. O, kasama ako sa larawan, sanggol pa lang ako, binabantayan na ako. Hanggang sa paglaki ko yan. Ang buhok ko dati, sobrang haba yan. Mahaba ang buhok ko. Nung ako'y napunta sa Manila, pinaputol ko kasi bawal pala sa trabaho ang mahaba ang buhok. Ang buhok ko, sayad yan hanggang doon sa lupa. Doon sa lupa. Ano ba? Lupa o sahig? Lupa, yan. Yung buhok ko, sobrang haba yan. Tapos yung itsura ko, pabago-bago yan. Minsan, hindi mo alam kung matanda ka usap mo o bata. Tapos ito namang mga taong walang alam na hindi naman nag-spiritual, madali lang magsalita na hindi mo naman kamukha si ganito, hindi mo naman kamukha si ganyan. Alam mo, hindi naman kailangan maging kamukha mo yung ama mo. Dahil ang dapat mo maging kamukha doon yung ugali. Ugali at saka yung aral na ibibigay mo sa mga tao na ipinamana sa'yo. Yun ang dapat mo maging kamukha, maging kawangis. Yung ugali at kaalaman. O sabihin na natin, maging kawangis mo nga tatay mo, kung pangit naman ugali mo, wala rin kwenta. Hindi na baling hindi kayo magkawangis sa itsura, medyo magkalayo kayo konti, pero magkawangis kayo sa ugali. Kasi hindi naman, kasi pag ipinanganak ka, perfecto yung mukha mo na gayang-gaya ng tatay mo. Example, ikaw, ipinanganak ka, alangan na maging kamukha mo yung tatay mo. Ganun yan. Kasi may nakikita ko dito yung bata na nandiyan sa Robinyan, nakikita ko isa yung sa mga nagko-comment dito, alam mo, sa totoo lang, apo lang kita sa tuhod. Hindi mo na kailangan makialam dito sa mga usapan ng mga matatanda. Dahil ikaw, bata ka pa, wala ka pang alam kung paano nagbabago ang itsura ng spiritual division.
Baka hindi mo alam, sa pananalita mo, may lumipad sa yung kapangyarihan na pwede magpabigat sa buhay mo or sa physical mo na katawan. Kaya nga iiwasan mo yung magkokomento ng hindi bagay na maganda. Mas maganda yung makikinig ka na lang para makapulot ka ng aral, di ba? Mas masarap po yun yung napupulutan mo yung aral na mabuti. Kung may pangit kang nakikita, itapon mo. Bakit mo kailangan i-apply, di ba? Anong sabihin ko? So, good morning po sa inyong lahat. So, binabati ko po si Ami Carcueva. Binabati ko po si Cecilia Kumamura. So, binabati ko po lahat ng mga taga-Japan. Yan, so mapagpalang umaga sa atin. Hindi sa akin uso yung gabi. At saka po, binabati ko rin po lahat ng mga kapatid kong mga guardians, no? So, good morning po sa atin. Mapagpalang umaga. Tayo po ay maging masigla, tayo po ay magkaroon ng pagiging mabuting ugali, tayo po ilalaban hanggang huling patak ng dugo, hanggang kamatayan, hanggang libingan, tayo po ay mananatiling gabay na liwanag sa mga taong nasa dilim. Tandaan niyo po yan. Dahil ako, minsan lang ako magsalita, pero totoo yan. Kaya yung ibang tao na-hurt sila sa sinasabi ko kasi prangka ako Hindi ako yung kagaya sa ugali nila na plastikado at saka mahilig manira. Ayoko kasi ayoko yung ganyan, yung naninira ng kapwa tapos palalabasin mo, member ka sa ganito, member ka sa ganyan. Dapat pag member ka na, hindi ka nakikipag-away. Kasi ang pakikipag-away ay gawain ni Satanas yan. Sa bagay, hindi naman natin gawain yan, kaya lang tayo, kailangan din minsan, labanan mo rin minsan yung mga ganung ugali kasi sumusobra na sila. So maraming salamat po sa mga nagmamahal sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo. Alam niyo po ba kung bakit ako nagla-live? Kasi mahal ko rin kayo. Kayo po yung inspirasyon ko para magturo po ako ng mga aral. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko ito ipagpatuloy. Kahit tustusin, pwede ko naman sarilihin ang kalaman ko. Pero marami kasi nag-aantay sa akin pagbabalik. Ako po yung inaantay ninyo. Sabi nga nila, nasaan na kaya si Divine Master Ruben? Direk Luis Sr. Asan na po kaya ang Lolo Adriano de la Concepcion? Asan na po kaya yung Captain Capul Jury at saka Huge Tubar? Yung hinahanap ninyo yun, iisang pagkatao lang. Yung four corners of the world, iisa lang namang yung mga pagkatao na yan. Magkakaiba lang ang pangalan, pero iisa lang ang gumaganap. Yun ang sinasabi ko, na kahit nasarapan nyo na ang nagmimensahe, itong mga nagmimensahe nito, hindi nyo pa rin makikilala. Tama? Dahil ang iniisip nyo lang, yung nalalaman nyo lamang. Nakabase lang kami doon sa mga nalalaman ninyo. Hindi ninyo pinakiramdaman, baka yung nagsasalita na ito na yun. Kaya sabi ko, nasa hulihan ng pagsisisi. No? So, binabati ko po si Ram Odnot. No? So, marami-rami po tayo ngayong member ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa ibang bansa. Yan po ang katotohanan. Hindi po tayo kagaya sa ibang member o ibang sama na mataas ang ego. Ako okay lang naman sa akin na lahat ng mga masasakit na salita nyo, tanggap ko naman yan kasi yan naman talaga ang ugali nyo. Hindi kayo magiging masaya sa buhay ninyo pag hindi kayo makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa. Kumbaga ano yun kumbaga sakit na ninyo yan na gumawa ng kwento, chismis, yan. Alam ko na yun naunawaan ko yung ugali ninyo. Kaya nga, pasalamat tayo kay Facebook, ginawa niya yung blacklist para yan sa mga matitigas ang ulo. So, ganon din sa batas ng Diyos. Kapag matigas ang ulo mo, tatanggalin ka sa listahan ng buhay. Kaya nga po yung mga matitira lang sa kaharian ng Diyos, yung mabubuti. Sila lang po yung makapulot ng aral kasi kayo yung tumatanggap ng salita ng Diyos. Pero yung taong kumukontra-kontra, i-block po natin yan talaga kasi tinuturuan mo yung kalaban na nakakuha ng kaalaman mo tapos pagdating ng panahon, gagamitin nila sa'yo tapos pag hindi tumalap, sabihin nila, peke ka. Ganun yan. Kaya ako natatawa ko sa mga tao ngayon kasi isipin mo,
nag-aral sila para gamitin sa masama yung napupulot nila. Tayo naman, dito mabubuti ang kalooban. Nag-aral tayo kasi gusto natin makatulong sa kapwa. Yan ang katotohanan. Sa mga nagtatanong, saan po ba daw yung mismong office? Saan po ba daw yung mismong chapter ng samahan ng Divine God Benevolent Missionary International at Alpha Royal Golden Military Legion na Against Crime, Illegal Drugs and Corruption, Terrorism. So, dalawa naman po yan yung office na yan. Isa sa Pampanga, isa sa Silang Cavite. Yan. Depende na lang kung saan kayo a-attend para makakuha ng aral or kaalaman. Hindi naman po kayo basta-basta magkakaroon ng kaalaman doon kung hindi naman po kayo rehistrado bilang miyembro ng aming samahan. Dahil mahigpit po kami pagdating sa mga miyembro na hindi makakasunod. Kailangan talaga dumadaan sa due process tsaka screening kasi mamaya may mga nakahalong mga hindi maayos na pag-uugali, no? So sa mga may katanungan po sa mga karamdaman nila na nanghihingi po sa akin ng divine words. Habang andito pa po ako, mag-comment na kayo kung anong divine words ang hihingiin ninyo kasi habang nandirito pa yun yung sinasabi ko sa inyo. Manghingi na kayo ng divine words. Mag-comment down na kayo sa section. Maglalabas ako ng divine word. Mga 5 lang ang kailangan ko. Pangit naman pag susubra, diba? Hanggang 5 lang. Hanggat nandirito pa. Kasi pag naubos na ito, wala na. Hindi tayo makapagbigay ng divine word. Comment down na. Sino po may mga sakit dyan? Ano bang sakit ninyo? Diabetes, cancer, goiter, ano po ba? Wala tayong gamot sa sakit sa bulsa, ha? Spiritual po tayo. So, mapagpalang umaga po sa lahat kay Sister Ami Silva. Good morning po sa inyong lahat, no? Yang pagmamahal ko sa inyo, tandaan nyo mga anak. Yung mga divine words na mga love letter na binababa ko sa inyo, pakiingatan ninyo, ha? Kasi kayo lamang ang makakaalala niyan. Tandaan ninyo, pagkatapos po ng live na ito, kung ano man po yung binaba ko sa inyong kalaman, hindi ko na po yan maalala pa. Sapagkat ang spiritual, hindi naman po yan nagme-memorya ng mga sasabihin. Kumbaga, lahat ng sasabihin po namin ay galing po dito sa aming puso. Galing sa aming puso. Hindi po namin kailangan i-memorya yung sasabihin namin. Kusa yang lumalabas sa puso. Dahil puso ang nagbibigay ng tunay na salita na nagmula sa Diyos. No? So sige, ako na lang muna siguro mag-comment down para doon po sa mga mayroong sakit na halimbawa spiritual na or material, sabihin na natin. Ang tao, halimbawa, kinukulam. Kasi may mga palatandaan niya kapag kinukulam yung tao, hindi sila makatingin sa iyo ng diretso, para silang yung sintomas nila para silang hindi mapakali, alis ng alis dun sa lugar mo. Yan yung mga may sintomas ng kulam at saka barang. At saka yung ugali nila parang medyo, yung parang, alam mo yung sa aso, yung pagka nakatali, parang kumakahol-kahol. Yun yung mga sintomas ng may mga kulam isang tao. Oo, yung gusto ng mga gat. So, ang gamot doon, kailangan turuan po ninyo yan, manalangin. Kasi yung tao, kaya sinasaniban ng masasamang espiritu dahil kulang sila sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. Totoo po yun. Kaya nga po ang tao nakakagawa ng masama nakakapangaway ng ibang samahan. Kita nyo po ba tong Divine God Benevolent Missionary International? Nakipag-away ba ito sa ibang samahan? Hindi. Tahimik lang yung mga member ko, babe sila. Kasi yan ang turo ko sa kanila. Huwag kayong makipag-away sa mga taong nagsalita sa akin ng masama. Kasi gusto ko mag-focus kayo sa panggagamot at bilang isang malinis na misyonaryo. Hayaan nyo na lang ako na umarap sa kanila. Sanay naman ako sa ugali nila. So sa mga mayroon pong high blood, bawasan po natin yung pagpa-stress sa mga bagay-bagay. Kailangan po natin makinig ng mga music na magaganda at mag-exercise. Pag high blood ka, mag-exercise ka paminsan-minsan.
para mag-low blood ka. Tapos, yung sinasabi ng doktor na mamamatay ka na, huwag ka muna maniwala doon kasi ang Diyos andirito naman magbigay sa iyo ng paalala, anak. Marami naman may sakit ng high blood. Ako nga, high blood din ako. High blood ako. Maniwala kayo sa akin. Yung high blood ko, bigla na lang umatake pagka may nakikitang mga pasaway. Biro lang ha. Ang gamot po sa high blood is, kailangan nyo po ng daily exercise. Kailangan nyo pong kumain ng maayos, mga masustansyang gulay. At kailangan nyo po uminom tuwing umaga ng salabat. Yung salabat na sinasabi ko po, baka hindi pa po nyo alam yung salabat, yun yung po yung dilaw na luya. Pampababa po ng high blood. Okay? Inom lang po kayo ng tuwing umaga niyan. Huwag niyong isipin yung sinasabi ng doktor na mamamatay kayo. Hindi yung Diyos eh. Ang Diyos mismo nandirito na nagbibigay sa inyo ng mensahe. Yung Diyos na sinasabi ko, yun yung salita niya. Manggagamot sa inyo. Hindi ako ha. Yung salita ng Diyos, yun manggagamot sa inyo. So, ano po bang divine words doon? Isulat nyo na to kasi makakalimutan ko to pagkatapos ng live. Isulat nyo, gamot sa high blood. Iyom makumakam. Iyom makumakam. Iyom makumakam. Yan po ang gamot sa high blood. Yan po ay bibigkasin mo doon sa iyong inumin na turmeric. Umaga po yan, umiinom ka ng turmeric, binibigkasan mo ng salita na yan. Bababa na po yung high blood nyo. Isulat nyo na po yung sinabi ko kasi hindi ko na po yun maalala. Baka tanungin nyo po ulit ako. Aminin ko na sa inyo yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko po maalala yan. Dahil lang nagbibigay sa inyo yan ang spiritual division, hindi ako. Hindi ito material, kundi yung nakakausap ko. Yan, na nagbibigay sa akin. Ang aking amang makapangyarihan. So, ano pa po? Sino pa po? Teka lang. Sino pa po may sakit? Yung sa kidney? Sino yon? Nakalimutan ko ha. Okay. Mag-backread lang po ako ha. Kasi mabilis po kasi yung yung gumaganon. Ano po ba yun? Sino po ba yung nagtanong sa kidney? Yung hinawakan ko sa spiritual, kakaulat, tsokolate po yung hinawakan ko. At ito po yung pampalakas ng aking loob at energy drink. Yan ang po hinawakan ko. Yung sakit sa bato, sino po ba yung nag-comment kanina? Hindi ko na po kasi makita. Okay, sige po. Okay po, ayun po, kay Sir Antabang Sani. Okay, sa gamot po sa UTI at saka sa kidney stone, kasi po pag ang tao may kidney stone, bawasan po natin yung mga maaalat na pagkain. Yung mga hindi po magandang gawain. Minsan, nakukuha natin yan sa mga bisyo natin, inumin. Bawasan na po na pag inom-inom, magkakaroon tayo ng dyan, ng mga kidney stone at saka yung mga maalat, no? Iwasan po natin. Ang gamot po sa kidney stone muna ha. Ang gamot po dyan is yung kukuha kayo ng damong paragis. Pakisulat po yung divine words para hindi po nyo makalimutan. Libreng aral sa inyo dahil mahal ko kayo eh. Kuha po kayo ng paragis na damo. Damong paragis kung naalam nyo po yun. At saka yung gamot sa kidney, yung banaba. Kung alam nyo po yung banaba, ang kukunin nyo po doon yung bunga niya. Yung bunga ng banaba, maganda po yun pangdurog ng kidney stone. At saka po yung tinatawag na paragis, no? Para mailabas nyo po yung kidney stone nyo. No? Ang divine words po na gagamitin natin doon is yung tinatawag na, isulat po ninyo, baka makalimutan niya, Alma-Eum. Alma-Eum. Harum. Alma-Hiyum. Harum. Alma-Hiyum. Harum. Yan po ang gamot sa kidney stone. Sa UTI, kasi minsan, open topic tayo dito ha. Huwag tayo mag-green-minded.
kayo Kasi minsan kaya ang tao nagkakaroon ng UTI, mag-amina na tayo. Hindi kasi yan matanggal sa lalaki yung pagtikim-tikim ng mga pinagbabawal na babae. Kaya minsan nagkakaroon ng sakit. Iwasan po ninyo na makipag-ano sa ibang babae. Kung sino lang po yung mahal nyo, yun lang, para di kayo magka-UTI. Inom po kayo ng buko. Bili po kayo ng buko, yun po ang inumin ninyo para yung UTI po ninyo is dire-diretso. Ang maganda po pong combination sa UTI, yung tinatawag na tahibo. Sa Tagalog is yun po yung tinatawag na balbas pusa. Yan. Dalawa po yan, inumin ninyo. Yung buko, inumin nyo. Tapos, pagising sa umaga, maglaga po kayo ng tahibo para yung UTI nyo gagaling. Ang divine words po na sasabihin nyo doon sa inumin nyo is Elium Alam Yaum. Ano nyo po na sundan nyo? Elium Alam Yaum. Yan po ang sasabihin po ninyo doon sa gamot sa UTI na may kasamang ating mga resetang herbal. Okay? Sulat po kayo para matututo kayo. Wag lang po yung nakikinig kayo. Bawal po yung tamad sa spiritual. Okay. Ano pa po? Sino pa po yung may katanungan? So mapagpalang umaga po. Anak Doroteo Banalo. Good morning sa'yo. Yung sa good health mo, yung tinanong mo sa akin yung para sa good health mo, iwasan mo yung magpagod masyado sa mga isipan, no? Lalo na may edad ka na ngayon, ang kakainin mo na ngayon yung mga pagkain na ito. Kasi nakita kita na kumakain ka ng mamantika. Hindi mo pa ako nakita ng personal, pero nakikita ko na kumain ka ng mamantika. Iwasan mo yung mga bagay na yon. So, ang dapat mo lang kainin yung isda, gulay, na may sinabawang malunggay, o pwede na rin magtinola, okay na po yun. Para yung healthy po natin mas lalong lumakas. Okay? Hindi tayo magkakasakit, no? Kasi kailangan po yan ng katawan natin maging malakas sa ating physical na pangangatawan. Kailangan, kung malakas ka sa spiritual, malakas ka rin dapat sa physical. Dapat una mong palakasin yung parehas, balance. Ano pa po? Sino pa po yung magkikatanungan bago pa po ako mag-end of life? Ayan. Si Cobra Legend, no? Balakang sa likod. Pag masakit po yung balakang nyo sa likod, dalawa po sintomas niyan Maaari yung buto niya may problema. Kailangan nyo po talaga umanap dyan yung tinatawag nilang yung dahon. Ano kasing dahon? Nakalimutan ko. So, bago pala yan, gagawin po natin is magdikdik muna tayo ng oregano. Tapos yung tinatawag nilang dahon na malapad na ganun. Apuyan mo yun. Yun ang itatapal mo sa likod mo para giginhawa. No? Yung likod kasi natin minsan, pag sobra tayong, halimbawa, sobra tayo nakayuko, minsan nakaganyan tayo nakayuko, yung back pain natin dito, umaatake yan. Kailangan, pagka nakaupo kayo, dapat naka-straight. Ganyan. Straight, professional. Yan. Tapos, kailangan perfect talaga yung align ng natin katawan. Kasi pag hindi perfect yung align natin, yung mga buto natin, sasakit yan Kailangan perfect yung pag-upo natin. Diretso, maayos. So, lagi po natin gagawin mag-stretch tayo sa umaga. Mag-stretch tayo sa umaga. Igalaw mo yung katawan mo para mawala po yung sakit sa likod. Kasi physical na po yan Yan. Tapos, ang sasabihin mo doon is gumarum kam. Yan. Gumarum kam. Bibigkasin nyo po yan doon sa maligamgam na tubig. Totoo po yan. Kaya po yan po ang dapat natin aralin, yung tunay na aral. No? Alam nyo mga kapatid, hindi po natin kailangan ng reliyon para makilala mo ang Diyos. Kasi ang Diyos isinilang sa mundo, wala naman pong reliyon. Ako kasi yung ugali ko, wala naman akong pakialam sa lahat ng tao. Kung sino sila, kung sila'y magpakilala na sila yung Ruben,
Sila yung magpakilalang Adriano, sila yung Diyos, sila yung Hari, sila yung Reyna, wala po akong pakialam. Basta tayo ay dito, hindi tayo nakialam sa ibang samahan, hindi tayo nananapak ng tao. Yan po ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, kahit nandyan na sasabihin ng iba, inililigaw. Diba? Yan ang ugali ng taong sarado ang isipan. Dapat, positive ka lang. Huwag kang masama mag-isip. Kasi yung pag-iisip ng masama, hindi yan nakakatulong. Yan ay gawain ng isang masamang nilalang. Na kahit nagtuturo ka lang ng simple dito, pag-isipan ka pa nga ng masama. Panahon pa nga ng panahon ni Kristo. Kung ano yung ugali ninyo dyan, inugali ng mga Hudyo yun. Totoo. Alam niyo ba, ang Panginoon Kristo, pag nagtuturo yan, nandoon yan sa bukana. Nagtuturo yan ang salita ng Diyos, sasabihin ng mga tao, nililigaw mo kami. Hindi ba kagaya kayo ng Hudyo? Ako, wala naman akong taong kailangan iligaw kasi matagal na kayo naligaw, kaya nga isinasagip kayo para matuto po kayo. Wala pa ako sa mundong ito, matagal na kayo naligaw ng ibang tao o relihiyon. Tandaan niyo po yan. Sa pagbalik ko dito, andirito ako para sagipin yung mga kaluluwa na mga tunay na mga miyembro ko lamang na simula noon na nag-aantay sila sa aking pagbabalik. Yan ang katotohanan. Dahil wala naman kayo sa mundong ito kung hindi dahil sa Diyos. Bakit nung isinilang ba ang tao o ang Diyos sa makapasalahan na si Kristo, may relihiyon ba siyang inaniban? Wala. Kaya wag po kayo magtuturo sa akin dahil hindi nyo po ako kilala ng lubusan. Marahil kilala nyo ako doon sa pangalan ko sa unang panahon, doon nyo lang ako nakilala. May hangganan ng pagkakilala nyo, pero hindi po ninyo kilala ang buong kaalaman o buong pagkatao ng Diyos. Okay? Yan. Tuloy po tayo. Positive lang tayo. Huwag tayo magne-negative kasi dito nagtuturo po tayo ng libre na walang bayad. Hindi kagaya po sa inyo dyan, nagpapabayad kayo para lang bago magtuturo sa tao. Libre na nga ito Muna, nagpahapyaw pa nga lang to. Sa akin, hindi ko kailangan ng kagaya ng ibang tao na negatibo ang iniisip. Kasi po itong aking page na sa Tor, Aripoteneto Pirarutas, ginawa po ito matagal na. Ilang years na po ito na namayagpag dito sa social media. Ginawa po ito para maghatid ng mensahe sa mga tao. Para magbigay ng mabuting kalaman. Ako, kahit mawala ako sa social media, walang problema dyan. Dahil ang maiiwan sa mga tao, yung mabuti kong gawa. Nagawa na ibinigay ko sa kanila na kung paano nila gamutin yung mga sarili nilang karamdaman. Hindi ba kayo nagtataka? Na lahat ng sinasabi ninyong mga pahaging na hindi magandang salita, wala na akong gana kasi pagod na ako sa ganyan Pang ano lang yan pang batang maliit lang yung pakikipag-away. Oo. Pang mga walang pinag-aralan. Kasi kung may pinag-aralan kayo sa spiritual, hindi nyo na kailangan mag-topic-topic ng tungkol sa ibang sekta, religion. Dahil hindi naman po kasi yan dito yan na tinatopic namin yung mga sekta-sekta. Wala kami pakialam kung anong sekta ka. Kung sekta ka ng kampo ni Satanas, wala akong pakialam. Dahil ang pinapasok na inyo dito sa organisasyon, yung katuruan ng Diyos. Panggagamot. Hindi yung comparison. Dito po kasi sa samahan ko, wala naman ditong discrimination Yung mga membro kasi dito, nakakaunawa yan sila. Dahil na bigyan ko po yan sila ng doktrina noong, kailan ba to? Noong April 25 na sinabi ko po na yan, sa mensahe ko na, dito po sa organisasyon po natin, walang discrimination dito. Hindi po natin kailangan na mangumpara sa iba. Na bakit yung iba, ganyan-ganyan, hindi. Kasi, hindi naman tayo pumunta dito para magpagalingan. Nandirito tayo para magturo lang ng simpleng kaalaman sa tao. 'Di ba? Ako nga, tawag ko sa sarili ko, mahinang nilalang. Sino ba naman ako para magturo? Na may mas marami pa nga, mas magagaling pa dyan kaysa sa akin. Yung mga taong magagaling mamaliktad ng kwento at saka gumawa ng masama. Sino ba naman ako na walang alam sa mga gawain nilang masasama?
Di ba? Kasi ang gawain lang natin dito, magtuturo, ganyan lang. Ang gusto naman na masama, gayahin ko sila. Hindi naman ako gano'n na tao na basura na kagaya nila. Di ba? Positive ka lang. Huwag kang makikipag-away. Kasi pag nakikipag-away ka, hindi ka tunay na mula sa Diyos. Pag nagpaparinig ka ng mga paninira na mula sa akin, na hindi naman totoo, hindi ka galing sa Diyos. Meron pa nga dyan eh. May nagko-comment ng hindi maganda. Walang magpapaloko, walang maluloko kung walang magpapaloko. Totally lang, bakit mo i-comment yan dito sa organisasyon na ito na hindi naman ito nanloko sa'yo? Na hindi ka naman kakilala ng organisasyon na to at hindi mo rin ito kilala. Alam mo ba yung sinasabihan mo tong organisasyon na ito? Ha? Na Alpha Royal Golden Military Legion Against Crime, Illegal Drugs, Corruption, Terrorism. Kasi kung hindi mo mapatunayan yung sinasabi mo na yan, ikaw ang ikukulong. Alam nyo ba yung allegation na accusation? Yung sinasabi ninyo na ganyan? Pag hindi mo yan napatunayan yung allegation tsaka accusation mo sa isang tao, pwede kang makulong ng habang buhay na pagkakakulong. Kaya mag-iingat ka sa sasabihin mo, kapatid. Dahil dito, nandito tayo para mag-aaral. Mag-aaral, hindi magpataasan ng nalalaman. Dahil ako, wala man akong alam sa mga ginagawa nyo masama. Malay ko ba, kung marami kayong naloko na tao, tapos binabaliktad nyo dito, di ba? Nakalain mo, ito ang sama na bukod tangi sa lahat na nag-i-spiritual na mayroong background na against crime, illegal drugs, corruption, terrorism, na kumukontra sa mga masasamang gawain ng tao. Ito kasi yung organisasyon po namin ay napakaganda ito na aking binuo. Ikaw ay protektado laban sa masasama at bukod doon, nag-aaral ka pa ng salita ng Diyos. Ang programa po ng Diyos ang maghari sa ating puso't isipan. Huwag yung maghahari sa inyong puso't isipan yung galit, inggit, puot, paninira sa ibang samahan. Yan, binabati ko po lahat ng mga Philippine Benevolent Missionary International, no? Na association, no? Kung saan man po kayo dako ng Pilipinas o saan man, no? Na kahit kaunti kayo, sana magpakatatag kayo. Huwag kayo manira ng kapwa nyo. At saka na sa mga Robinyan, na mga members na ilan-ilan. Nakikita ko kasi. Nakikita ng mga mata ko. Nababasa. Kaya nga binablock ko sila. Kasi ang tunay na misyonaryo sa samahan or missionary, hindi yan gumagawa ng masama or pananalita sa kapwa. Kasi nakalagay naman niya sa 12 na balaod eh. Nakalagay naman sa 12 na balaod dyan na ikaw ay dapat maging mabait sa kapatid mo. O baka Bisaya pa siguro. Dapat maging buutan ka kaayo sa inyong mga kapatid dito sa spiritual. Kaya mga kaiksuunan mo yan, dili kapag pangaway. Kaya nga naman nagsulod ka diri sa organisasyon na sige rin pagpangaway ka sa mga tao. Dili ka tunay na lihitin mo na misyonarya or misyonaryo. Yan ang sinasabi ko noon pa man. Dahil ako, sa buong buhay ko, wala naman ako ginawa. Magmensahe lang magmensahe. Awayin mo ako. Ano ginawa ko siya masama? Wala naman ako ginawa. Kaya sila nagagalit. Alam nyo ba bakit? Kasi nabubuko sila sa kalukuhan nila. Kasi may mga ibang tao dyan nangangako sa inyo. Tapos yung bumalik na yung original, galit na galit sila kasi yung pangako nila sa inyo na bulilyaso. Ganun yan. Kasi ang Diyos hindi mo makilala yan. Kahit nasa harapan mo ni salita niya, hindi mo siya makilala. Minsan mo nga, gusto mo siyang paslangin dahil gusto mong patayin ang katotohanan. Gusto mong maghari sa puso mo yung galit. Diba? Diba? Galit. Puot at galit. Yun ang gusto nilang paghariin. Sirain ka ng sirain para manaig yung kasamaan nila. Diba? Positive ka lang dapat. Dapat pag nandirito ka, makikinig ka ng mensahe ng Diyos, hindi makipag-away ka. Kasi hindi ka tunay na misyonaryo kapag ang ugali mo, patapon. Alam mo yung patapon? Kasi marami namang pwede sabihin mo na, member ako sa ganito, si ganyan, pero yung ugali, hindi naman maayos. Ha? Ayusin yung ugali. Ayusin. Kasi napapagalata na hindi kayo mga membro sa isang samahan. Dahil bago-bago nga lang. Dahil ang tunay na mga membro, yung mga matatagal na, yung mga matatanda na. Kita nyo yung mga matatanda na, tahimik lang yan sila kasi nagrespeto yan sila sa akin. Dahil nakita nila yung palatandaan sa akin kung sino ako.
Yung mga taong mga walang alam, hindi nila alam yung palatandaan na yan. Pero mga tunay na nakakakilala sa akin, alam nila yung palatandaan sa akin. Matanda na sila. Around to 80. May iba niya 70 na to 80 na. May palatandaan sila sa akin. Sila ang nakakakilala sa akin. Diba? Diba? Ako wala na akong dapat pampatunayan sa inyo kasi hindi naman ako kagaya sa ibang tao na patuo-tuo na kailangan hikayatin yung tao na maniwala. Hindi. Ako wala akong pakialam. Maniwala ka dyan o hindi, di ko na problema yun. Basta ako, nagmensahe ako tapos ganun ako. Kasi yun naman ang programa ko. Magmensahe sa tao para matuto manggamot. Hindi ako nandirito para magpatutuo sa inyo na kung sino ako. Sapat na yung patunay na mga ginamot ko at nabuhay. Sapat na yun. Hindi na kailangan pang harap-harapan sa inyo ipakita. Alam mo yung mga pangalan ko na yan na banal. Hindi basta-basta yan. Kaya kung makita nyo yung pangalan ko, hindi gaano binabanggit sa GC yun. Kasi binabanggit lang yan pag panahon ng pangangailangan mo. Kasi yung pangalan ko na yan, nakakabala na yan eh. Hindi na kailangan ikabala yan ng ordinaryong tao. Dahil ang nagkabala dyan, ang Diyos na makapare sa lahat, sagrado yan. Hindi ang kabala ng sulat tao. Kabala yan ng Diyos na makapare sa lahat na hindi nyo maunawaan. Aramaik eh. Sipin mo, basahin ko yung pangalan ko. Ako lang ang nakakaunawa. Positive ka lang, huwag kang mag-negative. Diba? Huwag yung nanonood ka ng video ko tapos naniniwala ka sa mga naninira sa akin, hindi mo naman ako kilala, obserbahan mo muna, hindi yung maninira ka sa akin. Tapos yung mga iba nakikisaw-saw pa, hindi naman pala ako kilala, sisiraan din ako dahil lang na-recruit sila ng mga membro dyan na iba na magaling manira. Alam mo, yung taong mahilig manira, yan ay alagad ni Satanas. Kasi makita mo yung sila gumagawa ng mga masasama sa loob ng organisasyon. Nagtuturo sila na kamuhian mo yung kapwa mo. Yung kaaway nila, hindi mo naman kaaway. Tapos yung inaaway nila na ako, wala naman akong ginawang masama sa kanila. O, di ba? Kasi yan inggit sila sa akin. Labas baho nila eh. Dahil hindi pa nila ako nakita ng personal. Alam ko na yung ginagawa nila masama. Kaya sabi ko nga, walang mailihim sa Diyos pagdating ng panahon. Ako, hindi ako Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil ang tunay na nakakakilala lamang ang nakakaalam. Yan ang katotohanan. Hindi na kailangan pang patunayan. Dahil matagal nang nakasulat. Matagal nang nakahayag. Kung sino ini akong nagmensahe sa inyo, kinsa kayo kaha para mag-obserba sa kuha. Niining ako mga mensahe, bakit kabalo sa kuha? Nga naman na sikira pag daot kayo sa kungalan na wala man kayo kaalam-alam na kaisa. Taas ang inyong mga pinag-aralan, mga pero kagag may laman ang inyong mga nalaman. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Nakilala mo ako sa boses. Nakilala mo ako sa pangalan. Pero hindi mo ako kilala ng kabuuhan. Kaya makikinig ka sa tunay. Huwag doon sa mga nagkukwento lamang. Ako nga, mismo may larawan akong pinakita. Hirap pa kayong tanggapin yan. Sinisiraan pa nga ninyo. Pero kayong mga walang patunay, mas naniniwala kayo doon sa kasinungalingan na walang patunay. Yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos eh. Nung panahon sabi ni Kristo, alam mo, kahit magpakita ka ng maraming milyon na himala, hindi ka paniniwalaan ng taong sarado ang isipan. Dahil ang gusto niyang paniwalaan, yung gumawa ka ng masama. Tama, di ba? O. Yun naman talaga ang gusto ninyong makita, yung gagawa ng masama yung tao. Kasi matutuwa sila sa ganung bagay. Kasi mangkukulam sila lahat eh. Kasi ang tunay na mabuting tao at hindi mangkukulam, gagawa ng isang buti na gawain. Mabuti. Diba? Positive ka lang, huwag kang magni-negative kasi ikaw nakikinig ka lang.
Wala kang karapatan mang sumbat or mag-react. Dahil hindi naman ikaw ang pinag-iwanan ng buong kaalaman. Hindi naman ikaw yung binigyan ng kaalaman. Hindi naman ikaw yung anak ng spiritual division. Hindi naman ikaw ang binigyan ng libro na ito, na kaalaman na ito. Sample lang ito, pero ito yun. Diba? Yun ang sinasabi ko. Marami kasi ngayon na ang yayabang sa social media, ang yayabang sa mga organisasyon, hindi naman pala alam yung katotohanan. Ang dapat ninyong ibaon sa puso nyo yung pagiging mabuti. Sayang kasi. Nagpa-member man kaya kayo. Tapos hindi nyo ayusin ugali ninyo. Tapos sasabihin nyo, nagkakasakit kayo, kinakarma kayo kasi may mga ugali kayong pangit. Alam nyo, ang tao hindi magkasakit kung wala siyang ginagawang masama. Kung inalagaan niya yung sarili niya ng maayos at kung inaayos niya yung ugali niya ng maayos. Ganun yun eh. Alam ko yung mga nagsasalita sa akin ng mga hindi maganda, kinarma na yan sila noon. Gusto pa nila maulit-ulit. Diba? Ang Diyos, hindi nyo na kailangan questionin yan dahil matagal nang nandyan yan. Tao lang po kayo. Wala tayong karapatan na questionin siya. Wala po tayong karapatan na diktahan yung desisyon ng Diyos. Wala po tayong karapatan na pangunahan ang plano ng Diyos. Sapagkat tao lamang po tayo. Ikaw, ako kumakain. Ikaw, ako nagkakasala. Ikaw, ako nagbabago. Ikaw, ako nagpapakabuti. Ikaw, ako nagmamahalan. Dapat ganun, nagmagmamahalan tayo nang nakabubuo tayo ng magandang relasyon. Pag nakita ng Diyos na ganun ang ginagawa natin, masasayahan ang puso ng Ama sa langit. Pero kung pakikipag-away ang paghariin natin saka personal interest, magagalit ang Ama sa atin. Hindi kasi ninyo kilala ang spiritual division eh. Ang alam nyo lang yung nalalaman ninyo. Magaling lang kayo magsalita ng kilala namin si Divine, kilala namin si Lolo Adriano. Pero nung hanapan kayo ng ebidensya, hindi naman pala nyo nakaka-picture, hindi nyo pala kasama sa picture. Hindi pala kayo talaga tunay na nakakakilala. Marami kasi mag-claimant dyan, nakakilala daw nila pero wala naman silang patunay. Diba? Pero hindi naman lahat ng tao sinasabihan kong ganyan. Yung mga nagpapanggap lamang na umaatake sa pangalan ko. Kasi yung tunay na nakakilala sa Divine Master at Lolo Adriano, sinasabi ko sa inyo, na General Adriano de la Concepcion, sa aking Ama, takot yan sila magsalita sa harapan ko ng masasamang salita. Kayo mga miyembro. Kasi alam na mga miyembro, ako yung anak na pinili. Na pinag-iwanan ng buong kaalaman. Na mula sa kanyang dugot laman. O, yan ang katotohanan. Akala ko ba, alam nyo na lahat kung sino ito? Kilala nyo na lahat ng mga anak? Ang daming release ng spiritual division, hindi nyo alam na isang anak lamang ang pinamanahan ng buong kaalaman? O, bakit yung iba hindi pinigyan ng kaalaman? Kasi alam na ng Ama na kung sino yung magluluko pagdating ng araw. At alam na rin ng Ama kung sino yung darating araw, kung sino yung magpatuloy ng mensahe niya. Kaya nasa akin yung kaalaman na yan. Ito, sample pa lang yan. No? Iba pa yung nandun, ang dami-dami. Sipin mo yan, aaralin ninyo yan, ang ganda-ganda ng talambuhay. Oh. Kaya ang tao ngayon, sisiraan nila ang original para hindi lalabas yung katotohanan. Kaya sa mga nakapanood po na itong video ko na ito, ibahagi niyo po ito sa lahat para lahat ng tao malaman nila yung katotohanan at mabuksan po ang kanilang isipan at mamulat sila sa madilim na nakaraan. No? Sana po sa mga mensahe ko na ito ay tumimo sa inyong puso't isipan. Lawakan po natin ang ating pangunawa. Wag po yung galit ang paghahariin. Paghariin ninyo yung pagmamahal at pagtanggap sa katotohanan. Kagaya yan ng panahon, ang Panginoong Jesucristo nga, hindi nila tinatanggap na yun ay Diyos kasi daw tao lang. Pero hindi nila alam yun talaga ang Diyos na nagbaba dito sa lupa. Nung umakyat sa langit, nagkatawang tao ulit dito ulit sa lupa na bumaba ulit, hindi na naman nakilala ng tao. Kasi naging mukha siya ni Rizal. Yan din ninyo alam yun? Yung istorya na yun? O, kasi marami ang katawan yan eh. Maraming katawan ng Diyos, hindi nyo lang napapansin.
Hindi nyo ba napansin yung live ko nung unang-una, iba yung itsura ko, hindi iba na naman? Hindi kasi kayo nakakahalata dahil wala kayong ikatlong mata. Ang alam nyo lang, gagawa na ng kwento para pasikat sa mga miyembro dito na original na mga miyembro ko. Akala mo nyo naman masisiraan nyo kami. Hindi. Ang samahan namin, solido yan. Lahat ng mga tao dyan, nanumpa yan sa harapan ko. At saka yung mga yan, mga bumalik dito sa samahan ko na ito, yung mga matagal ko na po mga serbisyo, na handa po ulit na tumanggap ng aral ng Diyos. Yan. Ito, libre lamang ito, walang bayad. Pwede nyo i-share ito sa tao para lahat po ng tao ay matuto manggamot. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mahal na mahal ko po kayo ng aking buong puso at kaluluwa. Nawa po ay maghari sa inyo ulit ang pagmamahal ng Diyos at liwanag. At magkaisa po tayong lahat sa mabuting hangarin at mabuting gawa. Huwag po nating samahan ng mga bagay na hindi maganda upang hindi po tayo singilin sa mga bagay na hindi rin maganda. No? So, mapagpalang umaga po sa ating lahat.